Ang ating Bombo News Analysis ay may kaugnayan sa patuloy na paglitaw ng mga naratibong komunikasyon sa pagiging bahagi ng Pilipinas ng Batanes at ang kahalagahan ng paglaban sa maling impormasyon tungkol sa soberanya ng bansa. Ang detalye hatid ni Bombo Jason Felina. Muling nababahala ang maraming Pilipino dahil sa mga ulat at naratibong lumalabas sa ilang mga social media platforms na tila inuugnay ang Batanes sa Taiwan at sa kalaunan sa mga pag-angkin ng China. Bagamat wala namang malinaw na legal at historical basis para questionin ang soberanya ng Pilipinas sa Batanes, mahalagang suriin kung bakit patuloy na lumilitaw ang ganitong mga pahayag. Hindi lamang ito usapin ng heograpiya o kasaysayan. Sa kasalukuyang panahon, ang impormasyon ay maaari nang gamitin bilang kasangkapan upang hubugin ang pananaw ng publiko at impluwensyahan ang mga usaping pampolitika at pansiguridad. Sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagpapalaganap ng isang naratibo, maaaring mabuo ang impresyon na may umiiral na pagtatalo kahit wala namang sapat na batayan upang suportahan ito. Malagang tandaan na ang Basi Channel ay nagsisilbing hangganan o border sa pagitan ng Taiwan at ng pinakahalagang bahagi ng Pilipinas, kabilang ang Magulis Island sa bahagi ng Batanes. Ang Batanes ay matagal nang kinikilala bilang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas at walang matibay na ebidensyang nagpapakitang ito ay naging bahagi ng Taiwan o ng mga naunang estadong ginagamit bilang batayan ng ilang territorial claims. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon, lalo na sa usapin ng Taiwan at West Philippine Sea, nagiging mas mahalagang estratehikong lokasyon ng Batanes. Dahil dito, hindi katakatakang magkaroon ng mga pagtatangkang impluwensyahan ng pananaw ng publiko hinggil sa kahalagahan at katayuan ng lugar. Ang pagpapalakas ng presensya ng Armed Forces of the Philippines o AFP at Philippine Coast Guard o PCG sa Batanes ay bahagi ng tungkulin ng Estado na pangalagaan ang sarili nating teritoryo at seguridad. Ang pinakamabisang tugon sa anumang maling impormasyon ay hindi emosyon kundi katotohanan. Kailangan manatiling mapanuri ang publiko, magsuri ng mga mapagkakatiwalaang sources at huwag agad magpaniwala sa mga pahayag na walang sapat na ebidensya. Kasabay nito, dapat ipagpatuloy din ng pamahalaan ang malinaw na komunikasyon, diplomasya at pagpapatibay ng pambansang seguridad upang maiwasang lumawak ang mga maling impormasyon o naratibo. Ang pagtatanggol sa soberanya ay hindi lamang ginagawa sa dagat o sa himpapawid. Nagsisimula rin ito sa pagtatanggol sa katotohanan. Kapag hinayaan nating manaig ang maling impormasyon, maaring unti-unting mabago hindi lamang ang pananaw ng publiko, kundi maging ang pang-unawa ng mundo sa ating lehitimong karapatan bilang isang malayang bansa. Yan ang ating Bombo News Analysis sa kung inyong likod, Bombo Jason Felina. Basta Radyo, Bombo!